Iminungkahi ng Iran na tapusin ang digmaan ng walang kasunduang nuklear at basta na lang umalis ang Estados Unidos sa rehiyon. Dead end na ang negosasyon ng Iran at Estados Unidos at halatang kinakabahan si Donald Trump dahil sa ulat na maaring magpadala ang US ng ika-4 na aircraft carrier sa gitnang silangan. Dumating ngayon sa Moscow ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi, para makipagkita kay Vladimir Putin. Ayon sa kanya, nagtagumpay ang Iran na mapahiya ang Estados Unidos bilang superpower. Ngunit kasabay nito, nagbigay ang Iran kay Donald Trump ng isang makabagong alok tungkol sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtigil ng digmaan. Kasabay nito, iminungkahi ng Iran na ipagpaliban muna ang negosasyon sa nuklear. Sa totoo lang, hinihikayat ng Iran si Donald Trump na aminin ang kabiguan ng digmaan at tapusin ang digmaan. Dumating na si Donald Trump at galit na sinabing wala nang negosasyon sa Iran, pero hindi pa tiyak yun. Samantala, muling nagtatala ng mga makasaysayang record ang presyo ng langis. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ng magkasama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News, nasa video description ang link. Sinisihin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang US sa pagkabigo ng peace talks at tinawag na sobra ang mga hinihingi ng Washington sa pulong niya kay Vladimir Putin sa Moscow ngayong araw. Narito ang kanyang pahayag. Sa negosasyon, may palatandaan ng pag-usad. Dahil sa paraan ng Amerika, hindi natupad ang mga layunin ng huling negosasyon. Dahil ito sa labis na hinihingi at maling pamamaraan ng Estados Unidos. Kinailangan naming kumonsulta sa mga kaibigan sa Pakistan para talakayin ang sitwasyon. At pagkatapos ng pagpupulong kay Araghchi, biglang nag-alok si Vladimir Putin, na noy presidente ng Russia, ng serbisyo bilang tagapamagitan sa negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kulang pa ang Pakistan, Turkey at Qatar. Sabi pa ng Russia, sila rin daw ay tagapamagitan. Sa totoo, nangako si Putin ng suporta sa rehimen ng Iran. Pasensya, pero babanggitin ko ang sinabi ni Vladimir Putin. Kitang-kita natin ang tapang at kabayanihan ng mga tao sa Iran sa kanilang laban para sa kalayaan at soberanya. Umasa kami na sa tapang at hangarin para sa kalayaan, malalampasan ng mga mamamayan ng Iran at ng kanilang bagong leader ang pagsubok na ito at makakamtan ang kapayapaan. Sa aming panig, gagawin namin ang lahat ng naaayon sa inyong mga interes, naaayon sa interes ng lahat ng mamamayan sa reyon upang makamit ang kapayapaan sa lalong madaling panahon. Nais ko sanang hilingin sa iyo, Araghchi. Передать самые искренние Magpasalamat para dito at kumpirmahin na ang Rusya tulad ng Iran ay nakatakdang ipagpatuloy ang aming mga estratehikong ugnayan. Ngunit ang pagpupulong na ito ni Araghchi at Putin ay may partikular ding dahilan. Ang totoo niyan, bago ang pagbisita ni Abbas Araghchi sa Moscow, nagbigay ang Iran ng bagong panukala sa Estados Unidos ng Amerika tungkol sa muling pagbubukas ng Hormuz Strait at pagtigil ng digmaan. Kasabay nito, ipinagpaliban ang mga usapang nuklear. поздний этап. То есть Iminungkahi ng Iran kay Donald Trump na aminin ang kabiguang makamit ang mga layunin ng digmaan. Ang mga diplomatikong negosasyon gaya ng alam ninyo ay nauwi sa pagkakabalaho at ang pamunuan ng Iran ay hatiang opinyon tungkol sa kung anong mga nuclear na konsesyon ang dapat pag-usapan. Pinapayagan ng mungkahi ng Iran na malampasan ang issue at mapabilis ang kasunduang pangkapayapaan para matigil ang digmaan. Gayunpaman, ang pagtanggal ng blockade at pagtigil ng digmaan ay mag-aalis kay Donald Trump ng lahat ng paraan ng impluensya sa anumang mga susunod na negosasyon tungkol sa mga reserba ng pinagyamang uranyum ng Iran at sa paghikayat sa Tehran na itigil ang pagpapayaman nito. At ito ang dalawang pangunahing layunin sa kabuuan ng digmaan ni Donald Trump laban sa Iran. Sa ngayon, iniulat na si Donald Trump ay kumukonsulta sa Situation Room ng White House ukol sa Iran. Pinag-uusapan ng kanyang team ang deadlock sa negosasyon at mga posibleng solusyon. At nitong linggo, sa isang panayam sa Fox News, ipinahiwatig ni Donald Trump na nais nang ipagpatuloy ang naval blockade na pumipigil sa pag-export ng langis ng Iran. Umasa siya na ito ay magtutulak sa Tehran na magbigay ng konsesyon sa loob ng susunod na ilang linggo. Narito ang sinabi ni Trump. Kapag napakaraming langis ang dumadaan sa inyong sistema,
at sa anumang dahilan ay naputol ang daloy sa pipeline na yon dahil hindi ninyo mailalagay ang langis sa mga container o barko, sumasabog ang pipeline na yon. Ayon sa mga tao sa loob, meron lang silang mga 3 araw bago ito mangyari. Paalala ko rin na lumala ang krisis sa negosasyon ng Estados Unidos at Iran nitong weekend matapos bisitahin ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi. Susunod ay isang sipi. Noon, inanunsyo ng White House na makikipagkita ang mga sugo ni Trump na sina Stephen Witkoff at Jared Kushner kay Araghchi sa Islamabad. Pero di malinaw kung dadalo sa negosasyon ang mga Iranian o hindi. Sa uli, sinabi ni Trump na dahil sa posisyon ng Iran, kaya niya kinansela ito. Narito ang pahayag ni Trump. Wala akong nakikitang saysay sa pagpapadala kina Stephen Witkoff at Jared Kushner sa 18 oras na biyahe sa kasalukuyang sitwasyon. Masyado iyong matagal. Pwede naman itong gawin sa telepono. Pwedeng tumawag ang mga Iranian kung gusto nila, pero hindi tayo basta pupunta roon para lang umupo. Noong linggo, nakipagpulong si Araghchi sa mga opisyal ng Oman sa Muscat tungkol sa Hormuz Strait bago bumalik sa Islamabad para sa ikalawang round ng negosasyon kasama ang mga negosyador ng Pakistan. Pagkatapos nito, nagtungo si Araghchi sa Moscow para makipagkita kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. At ngayon sinusubukan ng Iran sa tulong ng Oman at Russia na masiguro ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz para sa sarili nito. At dito nagkakaroon ng problema. Malino nang ipinaabot ni Araghchi sa mga tagapamagitan mula Pakistan, Egypt, Turkey at Qatar na walang pagkakaisa sa loob ng pamunuan ng Iran kung paano tutugon sa mga hinihingi ni Donald Trump. Nais ng Estados Unidos na itigil ng Iran ang pagpapayaman ng uranium nang hindi bababa sa 10 taon at ilabas mula sa bansa ang lahat ng pinayamang uranium. Kaya iminungkahi ng Iran na pansamantalang isantabi ang issue ng nuklear. Sa ilalim ng kasunduang, inaalok ng Tehran, palalawigin ang tigil putukan sa napakahabang panahon o kaya ay magkasundo ang magkabilang panig sa tuluyang pantatapos ng digmaan. Ayon sa mungkahi ng Iran, magsisimula lang ang mga negosasyon tungkol sa nuklear sa masuling yugto pagkatapos mabuksan ang kipot ng Hormuz, matapos ang pagalis ng blockade at matapos ang digmaan. Ibig sabihin, ang Iran ay simpleng nagmumungkahing bumalik sa kalagayan bago nagsimula ang digmaan. Malinaw kay Donald Trump na ang pagpayag dito ay malaking pagkatalo. Samantala, nitong Lunes, tumaas ng higit sa 1% ang presyo ng langis dahil napupunta sa pagkakabalaho ang negosasyon ng US at Iran. Ang mga supply sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz ay nananatiling limitado hanggang ngayon na lalo pang nagpapalala sa kakulangan ng langis sa mundo. Sa huli, nitong Lunes, ang futures ng langis na Brent ay tumaas hanggang halos $107 kada bariles. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link sa video description. Maraming paraan doon. O kaya, iscan ninyo ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang channel na ito. Lubos akong magpapasalamat para dito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.